ilang 5 years ago? Or hindi nyo ba gusto na dapat meron tayong ganito, like how often should we have this activity? Once a year, every 2 years, or ano? Once a year. Talaga naman ha. Pero, itong activity na to, ginagawa natin para sa sarili, para, at saka para sa derm. Diba? Sana itong mga activity na to, through the help of Pete, Sir Pete ngayon, magkakameron tayo ng magandang experience. Baka matututo tayo ng mga bagong, ano ba, magkakameron tayo ng bagong feeling of happiness, feeling of satisfaction, feeling of goodness sa ating mga kasamahan. Diba? So, hindi na ako magtatagal. Alam niyo naman na kung anong team building. Si Sir Pick na ngayon ang mag-elaborate sa inyo kung ano yung mga gagawin natin ngayong hapon na to. Again, welcome everybody. And we also welcome Sir Pick with us this afternoon. Okay, thank you. Thank you po, Dr. Actually, I consider myself a part of the Derm Center family. Kasi isang building lang naman tayo eh. Alam niyo yung kantang yon? Daluyok ay haharapin natin. Iisang bangka tayo, iisang bangka lang yung pinalalagyan natin because we stay in the same building. In fact, ang aming location is nearer to heaven. Kaya pagdating mo dun sa taas, halos mamatay-matay ka na. Pero, sabi nga ng mga umaakyat dun sa aming office, sabi nila, that's the reason why you are healthy. That's the reason why magaganda yung katawan nyo. Kita mo si Mia, ang ganda ng katawan, di ba? Hindi nila kilala si Mia. Mapapagalitan ako. Anyway, nakalagay dito to start the program on a proper note. I would like to invite each one of you to kindly introduce yourself using the format that is written dito. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. My name is Pete Figueroa. Ang totoong pangalan ko, Petronino Figueroa. Opo. Ang tawag sa akin ng mga taga-BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, they call me Bro Pete. But I prefer to be called Brad Pitt. Oh, Brad Pitt. Di ba Brad Pitt? Okay. So, I am 60 years old. Katatapos ko lang mag-60 last September. So, nauuna na ako sa pila ngayon. And at the same time, meron na rin akong discount. Ang address namin, nasa Camellia, Batal. And I am married happily to a person na namesake nung ating nag-opening prayer, si Gina. And then, ang anak namin ay 3. Meron na ako isang apo. And gano'n na ako katagal nagtatrabaho sa Lab Radio. I've been in Lab Radio for ever since I retired. Kasi, in my 25th year dun sa pharmaceutical industry, I decided to call it quits. Kasi lahat ng mga anak namin, pumunta na ng Manila, walang maiiwan dito sa Santiago. It so happened that my work was situated in Manila during that time. So I decided to retire. Ang tanong ko na lang kay Gina, sabi ko, Mami, kaya mo ba akong buhayin? Sabi niya, oo naman. 11 years na akong retired and at the same time, buhay pa rin naman ako hanggang ngayon. So meaning, true to her words, kaya niya talaga akong buhayin. Ang yabang ko dati, kala ko laki ng sweldo ko, ganda ng, pero mas malakas pa lang kumita yung asawa ko kaysa sa akin. Anyway, so ganun lang ang introduction natin because I am very, very much interested and excited to know you more than your name. And I would like to start this by calling her. Okay. Ladies muna ha. Ladies. Okay. Beauty first before you. Ma'am, please.
Ikaw na nga at wala ng iba. Good afternoon sa ating lahat. Ako po si Janet Santiago. I'm 57 years old po. So, tubo ako ng Etiagi Isabela from Garit. Married na po ako may isang anak po. So, gaano na po ako katagal nagtatrabaho sa Derm Center. Na-reach ko naman na po yung 20 years in service po. Thank you, Doctor. 20 years? Wow. More than 20 years na po. Yes. Ilang years na ba? 20 plus. 1,000 ka nag-start po. Bakit pinili ang Derm Center? Actually, blessings in disguise lang po. Parang hindi ko rin nila-expect dahil, siyempre, blessings in disguise ko. Paano ako napunta sa Derm? Hindi na maalala ni Doktora. Oh. Paano ako napunta sa Derm? Hindi mo talaga maalala. So sabihin ko na yung totoo. Napunta ako sa Derm kasi nung nanganak si Doktora doon sa bunso, ako yung naging yaya niya. Nung wala siyang yaya po. Oh. Yun na yung start na napunta po ako sa Derm. Naging yaya po ako talaga ni Mika. Pero 1 week lang. Kasi waiting nga doon sa darating na yaya nundo. Kaya kumbaga is parang part-time ba yun? Hanggang, yun, after 1 week naman is, nung dumating yung yaya, sabi ni Doktora, okay na Neng, sabi niya, umuwi ka na. Pero pag kailangan kita, pwede ba? Sabi niya, parang kukunin niya ulit ako yung part-time nga. Oh. Aside doon, Dok. Oh. Nung nasa bahay mo ako, hindi mo ako in-interview, di ba? Hindi. Basta, kinuha mo lang akong, yun nga, bantayan ko si baby. Oh, yun na nga. Oh, mahabang kwento. Baka hanggang gabi na ito. Okay lang, di ba? Oh. Oh. Basta yun yung start. Hindi mo na maalala talaga. Pero yun yung simula. Oh. Hindi mo ako in-interview. Hanggang ang in-interview mo, yung auntie ko na nag-recommend sa akin na mag-alaga ng baby mo. Oo. Eh, sabi mo daw, anong natapos ni Janet? Sabi mo daw. Siyempre, nililay niya sa'yo. O magaling train siya ng ganito, galing siya ng Hong Kong, ganun-ganun din daw siya sa'yo. O, hanggang, hindi ko na alam, hanggang niyaya mo naman na ako sa clinic. Pero hindi ko rin alam na i-hire mo ako. So, nung sabi niya sa akin, Neng, sabi niya, pwedeng punta tayo ng Kawayan. Sabi mo, one time. Abangan mo ako sa ipil. Sabi ko, siguro magyayaya ako. O di yun, nagpunta tayo ng Kawayan, Dok. Tapos pag-uwi natin ng hapon, sabi mo sa akin, Neng, sa Santiago ka bukas. Ano na naman kayang gagawin ko sa Santiago? Sabi ko. O, nag-consult uli ako ngayon kay auntie ko. Auntie, bakit pinapupunta ako ni Doktora sa Santiago? Eh baka magyaya ka uli doon, sabi niya. Totoo. Yan yung kwento, sir. O di nung nasa Santiago na ako, sabi niya mag-observe ka. O di nag-observe na ako yung ginagawa ng mga ano doon. Hanggang, sige na ganito. Pasok na. O yun. And then, ikat na natin yun. Dumating yung time na ano nga, na lahat ng staff is kailangan ayusin yung mga documents, yung mga papers namin. Sabi na naman niya sa akin, Janet, sabi niya, bakit wala kang ano dito, wala kang mga documents kasi kailangan natin. Ano yun, Doc? Sabi ko,
nagpas ng resume mo, ng transcript mo? Sabi na naman niya sa akin. Ba't ikaw lang ang wala? Sabi niya. Eh, Dok, hindi naman ako nag-apply sa'yo. Sabi ko. Yan lang naman, sir. Ang hanggang yun, nakapasok ako sa kanya, pero ang hirap. Kasi, nung mag-duty na ako, doktor yung boss ko, hindi ako medical graduate. Sa totoo lang. Ang hirap mag-adjust ng doc. Kasi hindi ko mabasa yung sulat mo. Tapos, pati yung gamot, wala akong alam. Wala talaga akong alam. Sabi mo sa amin, kailangan matuto kayo, sabi niya. Pero pinipilit kong matuto, sir, pero si Marvin noon yung kasama ko. Sabi ko, Marvin, hindi ko maintindihan ito, sabi ko. Hindi, ate, makakaya mo ito yan, sabi naman niya. Bahala na, kung tanggalin ako, hindi ko maintindihan. Ba't kasi ako pumasok dito? Kasi nga talaga, sir, wala akong idea sa medical noon that time. Pero hanggang ang ginawa ko na lang, sige, makinig, mag-observe. Yun pala yun, yun pala yun, yun pala yun. Hanggang ganun ang ginawa ko, sir. Tapos mahirap sa amin noon, Dok, tayo doon, di ba? Sabi nga, pag walang pasyente, lahat ng gamot, i-memorize nyo para alam nyo kung ano yung gamit nun. Wala, pag ano noon, anong gamit ng ganito? Ganun siya. Tama na. Sabi ko na maghapon na ito. Thank you. Thank you, Doc. Yes. Natuto ako. Hello. Hello. Mas maganda yata itong microphone na to. I think this one is a lot better than that one. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Nika Navan. Ang totoo ko pong pangalan ay Selenica Navan. I am 24 years of age. I live in Andres Bonifacio, Dipun, Quirino. Single po pero not ready to mingle. Ako po ay mag-iisang taon at 4 na buwan. Pinili ko po ang derm kasi usually ang mga pharmacist ay nag-stay sila sa community o kaya sa hospital. Sa pharmaceutical, at ako po, hindi katulad ng mga kabatch ko na pharmacist, ay mas pinili ko po na pag-aralan or mag-stay sa derm kasi nandun yung mga cosmetics. Which is usually yung mga pharmacists hindi rin po familiar sa mga gamot ng dermatologist. Kaya ngayon po, happy naman po ako kasi pinasok ako ni Kuya Erwin doon. Nung pagkapasa ko po ng boards, yun, inaalok niya ako, hiring daw sila. Kaya po, nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Magkakasama po tayo. Salamat po. Thank you so much, Miss Typhoon. Miss Nika. Next. Hello, good afternoon. Ang pangalan ko po ay Marlena Respicio, 27 years old, from Jones, Isabela. Civil status, single. Hindi ko pa nahanap kung nasaan yung forever ko. Baka maliit pa lang. Di pa po naipanganak siguro. Gano'n na ako katagal sa DER? Yun, Jun! Hindi pa po nga ready, Dra. 1 year and 11 months. Yes. Bakit ko pinili ang derm? So, bali, 5 pong kumpanya ang in-applyan ko noong October 2022. Pero, di ko alam kung ba't napunta ako sa derm. 5 kumpanya po yun, lahat po yun hinarit ako. Last po yung Isabela Derm. Bakit po ako napunta sa derm? Sinamahan ko lang po si mama ko magpa-check up kay doktora. Tapos, ako yung nakichika kay doktora, hindi si mama. Tinanong ako ni Dra kung anong trabaho ko. Sabi ko, wala, Dra, kasi nag-stop ako during pandemic. Tapos, tinanong niya kung gusto mo bang magtrabaho. Pero hindi po sana ako therapist o anong sangay ng derm. Isa po sana ako mag-aalaga kay Kadi. Yun po yung totoo. Noon na po, kinuha ko yung number ni Dra.
Ay, siya po pala ang nagbigay kusa. Sabi niya sa akin, i-text mo ako pag-isipan mo. Tinext ko si Dra ng mga December na po. Sabi ko, Dra, kailangan niyo pa po ba mag-aalaga sa punyo? Sabi ko sa kanya. Willing ka ba, Neng? Sabi niya. Opo, Dra, ako. Kahit anong trabaho naman po, pinapasok ko. Sabi niya ganon. Sige, sabi niya. Pero January na po ako mag-apply, Dra. Sige lang, sabi niya. Pero one time, nag-chat siya ng hapon sa messenger. Doktora Manuel to, ikaw ba to? Sabi niya sa chat. Opo, Dra. Neng, gusto mong maging staff ko na lang? Dra, anong gagawin ko? Kasi wala po akong background sa clinic. Kasi ang course ko po ay hotel and restaurant. Ang layo po. Sabi niya sa akin, matututunan mo yan, papaturuan kita. Sabi niya sa akin. Sabi niya, magpasa ka na ng resume mo. Nagpasa ako ng resume ko ng December 28 kay Ate Marie. Hindi pa ako ginausap ni Doktora. Di mo ako in-interview na, Dra. Pagbaba ako sa third floor, sabi ni Ate Marie kay Dra, upuhan na siya, Dra. Sabi ni Dra sa akin, ang bilis mo naman, ang lakas mo dito naman sa akin, sabi niya sa akin. Hanggang January ay 29 ng December, pinapasok ako 29, 30, 31. Yun. Kasali na ako sa pamilya ng Santiago City Derm Center. Thank you, Doktora. Next. Thank you, Merlina. Kaya pala nagulat na lang ako, biglang sumulpot ka dun sa derm center. Magandang hapon po sa ating lahat. My name is Juliet Herbacio. I'm 50 years old na po. Golden girl na. Ang address ko po ay taga Nueva Ecija po ako. Ngayon po, nasa kawayan po ako. Married po ako pero hiwalay po. Dalawa po ang anak ko, isang babae, 31 years old, saka lalaki, 28. May dalawa na po akong over. Dalawang babae po. Gaano na po ako katagal? 11 years na po ako kay Doktora. Napasok po ako noong November 16, 2013 po. Kaya po ako napunta dito sa Isabela. Dahil po sa hipag ko na si Ate Melanie Herbacio, kinuha po ako doon kasi Tubig. ngayon sabi niya, gusto mo sama ka sa akin? Sabi niya, sige ate, ako. Magtrabaho kay Doktora. Sabi ko, wala naman akong alam na trabaho dahil sa derma daw po. Ngayon sabi niya, magpas ka ng resume mo. Di nagpunta po ako ng November 15, 2011. Pinas ko po ang resume ko kay Ate Janet. Ngayon po si Ate Janet po yung tumingin ng resume ko. Pero ako po, sa totoo lang, high school graduate lang po ako ang natapos ko. Ngayon, pupunta po si Doktora ng West Dayton. Pinakita po yung resume ko. Sabi po ni Doktora sa akin, ano ba yung gusto mong trabaho? Wala ka naman palang experience sa derma. Ang sagot ko po kay Doktora, Doktora, kahit gawin nyo na lang po ang katulong, sabi ko, kuhanin nyo lang po ako. Yun po yung nasambit ko. Pero sabi po ni Doktora, kung willing ka naman, tatanggapin kita, sabi po. Pero sa awa naman po yun ng Diyos, lahat po ng trabaho na kaya po ng mga kasamahan ko, na kaya ko naman po. Kaya masaya po na napunta po ako sa derm center at nabago po ang buhay ko. Thank you po, Doktora. Thank you, Dok. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, Ma'am Juliet.
Actually, nung tinanong ka ni Miss Sharon kung nasan yung resume mo, hindi niya alam kung ano yung resume. Kasi hindi pa siya nagsasubmit. Next. Si Ma'am Juliet, si Mika, si Janet. Hello, good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Mylene Tolentino from Silong, Kawain City. I'm 45 years old na po ako. 45 po na. Married po. May dalawa po akong anak. Isang boy saka isang girl po. Gaano po ako katagal dito sa derm po? 10 years po. November 24, 2012 po. Bakit po ako pinili ng isang kumpanya po? Si Ma'am Janet po. Ganito po kasi yun. Dati may trabaho po ako. Tapos pinaningil po ako ni Ma'am Christina Molina po, kay Doc. So, kunin ko yung check-in niya po. Tapos, nakikilala ko po si Ma'am Janet. Sabi niya sa akin, naka-uniform ka, sabi niya. Yes, ma'am. Saan ka nagtatrabaho? Ay, doon ba sa ispa po ako? Pinaningil po ako ni boss ko po. Wala si doktora. Sabi niya, ano ba yun? Kung hindi ko po alam yung ano po yata, ewan ko, perfume po o ano, sabi ko, hindi ko po alam talaga. Basta, punta ka kay Dr. Manuel, sabi niya po. Tapos, Hindi pa hard yan. ay, Easy pa lang. hindi po. Tapos ano po, sabi niya. Tapos sabi po ni Ma'am Jenny, Mamaya paano yung ano mo doon? Kompleto ba yung ano mo, benefits mo? Sabi, ay actually po ma'am, ay ano po, wala po pang SSS. Sabi po kasi ng boss ko, papasok pa lang daw po kami. Sabi, ay ganun ba? Gusto mo bang kumanin ko yung number mo? Sabi ni Ma'am Janet po. Ay, opo. Tapos pag mag-hire ako dito, gusto mo ba dito? Ma'am, ano po bang oras kayo pumapasok dito? 9 to 5 po, sabi ni Ma'am Janet. Tapos, ikaw doon, maaga po kasi akong nagbubukas ng ano namin, kapag 7 hanggang 8, ganun po. Pero, ano po kaya ako makapagpaalam sa boss ko? Sabi ko, nasa US kasi yung boss ko. Sige, pag mag-hire ako, habang nandun siya, pero naiya kasi ako magpaalam sa kanya. Sabi ko, sige, try mo, tatawagan kita, iwan mo yung cellphone mo, sabi ni Ma'am Jero sa akin. Tapos yun po, iniwan ko po sa kanya yung number ko. Tapos, tinawagan niya po ako. Kaya po ako na-hire po dito. Malaking pasasalamat po din kay Ma'am Janet. Tapos, nung dumating po si Dra, sabi niya, i-interviewin ka ni Doktora, sabi niya. Tapos yun po, interview po ako ni Doktora. Paano mo na ano dito, sabi ko. Kasi po nung pumunta ako dito, wala po kayo. Tinignan din po yung nagpasa din po ako ng biodata po. Dati na palang may experience ka, sabi niya. Opo, Dok, pero hindi, konti lang kasi yung facial din po. Then massage, basta all around din po ako, Dok. Sabi. Sige, lahat ng mga dito kailangan mong matutunan. Sige po, Dok. Ako naman kay Doktora po. Yun lang po. Maraming salamat po, Doktora. Thank you so much, Ma'am Mylene. Another big round of applause for Ma'am Mylene. By the way, ngayon ko lang nalaman ito pa lang si Ma'am Janet ay Jack Sparrow. Pirates of the Caribbean. Okay, pipiratahin din kita. Pwede kang DJ. Ang haba niyo magsalita di ba? Next po. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Pangalan. Napakahaba. Link na lang. Sharina Marie Joyce Simon Siso. Age, magka-36 sa January 2. So, huwag kayo makakapunta. Address, Bagumbayang, Ilagan City po. Civil status, may asawa, pero single ngayong gabi. Single ngayong gabi, Dok, kasi nagtuya. Tapos children, 3 kuya po. Mga kuya na sila, Dok. Gaano nakatagal? 13 years na, Dok. Since, 11-11-11. Ako, kaya. Tapos, bakit
pinag-apply na ni Mami. Apo, si Mami at saka si pero before pa yung doc, bata pa ako noon, mga grade 5. Ang tawag dito, gusto ko sabi ko, pagka magkaka-work ako, gusto ko dun sa nakikita ko magaganda. Tapos pinag-pray ko po talaga yung doc. Yun, natupad. Ayun lang po. Thank you, Ma'am Leng. Sa bagay, kasi pagka nagtatrabaho ka sa kagaya ng kailangan talaga magre-reflect sa'yo kung ano yung ino-offer niyo. Like for example, if I were a dentist, tapos bungi-bungi ako, sino pupunta pasyente sa akin, di ba? Walang pupunta pasyente sa akin. Kaya look at you, ha? You personify Derm Center, the service that Derm Center offers. Ang gagandang mga babae. Itong susunod, lalo na. Kaya lang, medyo lampa. Joke. Huwag ka mag-alala, ako din, maginoo ako pero medyo bastos. Ate Joy, kala ko walang nakakita. Hello po, good afternoon. I'm May Queen Antoinette Flores. Just call me Queen. Age, hindi ko na po alam. Ay, nakalimutan ko. Kala ko kasi 30 pa lang po ako. And then address, I'm from San Mateo pero nakatira na po ako sa Etiague. Civil status, married, pinag-iisipan ko pa. Joke lang, meron akong isang Disney princess. Gaano katagal? Almost 12 years po. Tagal na to. And then, ba't pinili ang derm? Kasi, ito po yung hiring noon. Ito lang po yung available. Pero, thankful po ako kasi nakay Dr. Manuel po ako. Thank you. Thank you, Ma'am Queen. Ngayon, si Miss Gina. Thank you, Sir Pete. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Doc. My name is Gina de la Peña. Wala pa akong nickname. Directly Gina po talaga. Age, 43. Address, actually, tagapalanan po talaga po. Tagapalanan Isabela, pero 20 years na po dito sa Santiago. Civil status, complicated. Charot. Hindi, single mom po ako. Pero happy naman sa buhay. Gaano ka na katagal sa Derm Center? Nag-start po ako sa Derm Center June 16, 2016. June 9, 2016. Actually, kakagraduate ko nun sa TESDA. Tapos sabi ng Santiago City Hall, sabi niya, mag-apply ka sa Derma para naman makapag-service ka dito sa amin. Pero pinagbigyan ko naman sila ng community service talaga ako nung natanggap ako sa Isabela Derm Center. Dun sa school. Naglibre ako dun ng massage. Yun. Ah, Pag nalasing ka mamaya, walang lift. bakit pinili ang Derm Center? Walang lift mamaya. Nag-apply ako nun sa iba-ibang spa. Pero nakita ko kasi nung nag-apply ako ulit, ang puputi nila sa counter, andun si Venus, si Hershey, si Queen. Tapos, tinignan ko yung sarili ko, sabi ko, matanggap ba ako dito? Tapos, tignan mo ko kulot-kulot, kasi sila ang uunat ng buhok nila, ang gaganda ng buhok nila. Tapos, sabi ko sa kasama ko, kasi 3 kami noon, sabi ko, uy, baka hindi ako matanggap dito, hindi naman ako ganun kaganda, ganon. Sabi naman si Irene tsaka si Tessa, tapos sabi naman ni Jen, sabi niya, huwag kang mag-alala, ipugaw ako. Sabi niya, di ba pala nang gasa? Kaya parang lumakas naman yung log ko, sabi ko, o sige na nga, kung ganun, magdiretso kami sa 3rd floor. Sabi niya, ito yung mga lilinisin niyo. Sabi niya, pagka mag-training na kayo. Tapos, nagpunas-punas naman kami, tapos binigay kay Doktora yung namin. Tapos sabi ni Doktora kay Jen, mag-start na daw po kami. Sabi ko, Jen, pwede bang bukas na lang, hindi pa kasi ako kumain, kakong ganun. O sige, sabi niya. Tapos sabi nung kasama ko, Gina, magtatagal ka ba dito? Ang gaganda nila sa baba. Sabi ko, gano'n.
Sabi ko, ayan, nagaganda rin tayo. Hanggang ngayon, ganito na. Yan ang concept! Diba, ang lakas ng fighting spirit ko kasi ang puputi nila doon. Tapos buti na lang, sabi ko naman, hindi bali, magtsatsaga na lang akong gano'n, gagawin. Tuwing may nagpapamassage, ginagalingan ko talaga. Tapos syempre, ang massage namin doon dati, 300. Pero dahil talaga nag-e-effort ako, pag aalis ang pasyente, hindi siya pwedeng aalis na walang tip sa akin. Yun ang naging sikreto ko bakit ako tumagal sa derm center kasi nabuhay yung pamasahe ko, yung pagkain namin araw-araw. Diba wala sa ganda yan sa diskarte. Tapos simula noon, sabi ko hindi ako pwedeng magtatrabaho na ano lang, yung maano lang pasyente. Kailangan pag-aalis siya, nahihiya siya maalis hindi magbigay sa akin. Kaya nag-e-effort talaga ako. Kaya sabi ko nung nag-start ako, simula sa araw na ito, gagalingan ko ang trabaho kasi ang hirap, magaganting kasama mo, tapos yung putis mo ganito, di ba? Kaya sabi ko, gagalingan ko na nagdahin ko sa diskarte ka. Hanggang sa naging, actually sa totoo lang, hindi ako ganun, yung ganito na, pag magkwento-kwento, madalas akong mag-isa, kasi parang kasi ako parang lagi akong may peace of mind. Hindi ako mahilig makigrupo sa totoo lang. Kahit sa clinic. Kaya minsan sabi nila parang, bumaba ka naman doon ako kasi ang nasa isip ko, mga pasyente ko talaga, text, ganyan. Minsan si doktora, naiinip na rin siguro kasi parang hindi talaga ako mahilig makigrupo. Sila kakailan sabay-sabay. Ako hindi. Talagang nasanay kasi ako sa independent ever since. Nag-aral ako, independent talaga ako. Hanggang sa nag-college ako, independent pa rin ako. Ay, hindi ko rin, buti nga ngayon medyo nasanay ng pakisalamuha. Or maybe, dahil laki talaga ako sa bundok. Pero, to be honest naman po, masaya ako dito sa Isabela Derm Center kasi kahit pa paano nakakapag-sunblock na ako, dati hindi. Diba? Dito ko natutunan mag-skincare kasi hindi ako marunong talaga mag-skincare. Hanggang ngayon, tignan nyo yung mukha ko. Pero magaling ako mag-sales talk sa pasyente pero hindi ako ganun ka-finish. Anyway, maraming salamat at thank you, Doktora, at kasi naging part ako ng Isabela Derm Center. Ito siguro yung buhay na hindi ko makakalimutan kahit tumanda ako kasi saan ka pang bait-bait ni Doktora. Kay Doktora kasi maraming nabago sa buhay ko Dati talaga kahit magta-tricycle lang ako Di ba, Doktora? Ngayon, may motor na ako, may 4 wheels pa. Thank you, Doc. Kaya sana hindi ka tatanda talaga ng stay yan talaga. Siyempre, thank you, sir. Thank you, Gina. Next po. Ligaya. Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Joy Dumali Tiapson. Ang daming nag-message, bakit daw nag-asawa na daw, baulin ako daw. Di ba nung namasyal kami doon, hinahanap ng mga pamangkin. Kaya, sige, ilagay nyo na lang ha. Civil status. Age, mag-46 na pala ako ngayong December, Doc. Thank you. Happy birthday! 10. Nalipatan naman More than 20 years na ako kay Doktora. More than 20 years na, Doc. April 1, 2000. Ako pumasok. Yes po. Yung opening ko dun sa taas. Debera. Ngayon ang retirement ko. Bukas bago. Hindi, gusto ko ikaw pa rin ang boss ko. Kayo ni Doktor. Walang iba, kayo lang po. Opo. Ay, nakikinig po. Bakit pinili ang derm? Civil status pa daw tayo. Ako ang sasagot doon. Nirecommend po ako ni Doktora Pahila, Dok. Pahila. Mila Pahila. Opo. Ayun lang po, sabi niya sa akin, gusto mo mag-work kay Doktora Manuel. Sabi niya po. Tapos, pumunta na po ako. Kinuumagahan, sabi mo, Dok, pasok ka na bukas. Tapos,
Kasi 8 yung opening dun sa taas do, sa third floor. Tapos sabi niya, sa De Vera po, sa De Vera's Hospital sa third floor. Tapos, sabi niya sa akin, mag-facial ka na. Tapos, ang dami-daming pinapa-facial, puro acne. As in, puro acne. Doon ako natuto ng mag-facial. 4 na rooms, pinapahawak niya sa akin, ang aming da. Ang dami-dami. Tapos si ate, Oras na toto, oras na si Tess. hindi. Si Ate Lani, yung nasa loob. Si Ate Christy. Siya yung nagturo sa akin na mag-facial. Tapos hanggang ngayon, pinipili ko pa rin ang derm. Kay doktor at kay doktora, sila po talaga yung boss ko. Forever. I love you po and thank you. Walang iwanan. Leng, walang iwanan. Thank you, Joy. Thank you so much. Next po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Joyce Ortiz, 30 years old po, taga Ranyag Ramon po. Civil status, married na po, may isang anak, lalaki. Gaano katagal sa derm? Mag-isang taon po sa December 13, kasi December 12, nagpasa po ako ng resume. Kasi message po ako ni Sarah na kailangan daw po ng kasama sa derm. Pero year 2000, nung andun na po sila Sarah at saka si Ana Chris, parang year 2017 po ata or 18, mini-message din po nila ako na mag-apply nga po kasi na-stop din po ako sa work sa ISPA po. Bali, kasi 7 years din po kasi ako sa ISPA noon. Tapos, nung nagkaanak na po ako, nag-stop po. Tapos, hindi po ako maka-apply kasi nag-alaga po ng anak. Pero nung malaki na po, tapos sakto naman pong hiring po sa derm, yun po, nag-apply po ako. Kaya, thank you din po kay Alakis tsaka kay Sarah po. And thank you po kay Graf kasi tinanggap po ako. Yun lang po. Thank you, Ma'am Joyce. And now, Ma'am Sarah. Good afternoon po. Ako po si Sarah Jane Delay, 31 years old, from Nagasikan, Santiago City, single, walang anak, walang problema. Gaano na katagal, tatrabaho sa derm center. 2017, June, nag-apply po ako. Tapos nag-abroad po ako 2017 to 2019, 2 years po. Bumalik po ako 2022, hanggang ngayon po 2024 na po. Pinili ang derm center. Pangarap ko po kasing maging nurse, kaso hindi po natupad. Tsaka yung oras po, maganda po, 9 to 5 lang. Kasi sa trabaho ko po as a therapist, ang pasok ko po kasi doon is 10 hanggang 11 na po ng gabi. Ano po? Thank you po. Palakpakan po natin si Miss Sarah. And now, after listening to the ladies, punta naman tayo dito sa mga gentlemen. And I would like to call on first si June. Ako nga pala si pangalan ko Reynaldo Orcales, JR. Pero ang tawag sa akin, Junjun po. Junjun. Kahit sa derm po. Opo, ma'am. Ang edad ko nga pala, mga ma'am, 45 na po ako. Address ko po, taga rito po ako sa Angadanan, Sito Tres Isabela.
Single po ako. Iniwan ng asawa, pero married. Married, single ngayon. Pero may isang anak ako, kinuha ko, hindi ko binigay sa kanya. Hindi ko po binigay sa kanya. Yun na lang ang kayamanan ko eh. Saka man-man ko yung anak ko po. Gaano na po katagal? Nitong December, December 3 ma'am, mag-isang taon na po ako. Opo, sa December 3. Opo ma'am, pero nag-umpisa ako dun ma'am, December 3. Tapos, ano ko napunta sa derm? Dati dito ako, nag-i-install kami ni Tito ko Joel Alo, tao rin ni Boss Doc. Kami lahat nag-install nito. Dalawa kami, ako yung helper niya. Tapos nung matatapos na kami dito, inano ako nito kung gusto ko raw doon. Nirekomenda din ako ni Tito Joel na pag wala na kaming gagawin kasi dito, mawawalan na rin ako ng trabaho. Pero salamat ako kay Doc at kinuha niya ako. Masaya ako sa naging trabaho ko sa kanya. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Nabigyan ako ng trabaho. May pambuhay po ako sa anak ko. Tatanungin ko po ng aking utang na loob po sa inyo. Saka kay Boss Doc Ruben. Maraming salamat, boss. Thank you. Yun lang. Salamat po. Thank you, Jun. Now, let's listen to Mr. Tisoy. So, malaman ang totoong pangalan nito. Magmamalan kami na ako. Si Palayo Tisoy, kung tinalang ko talaga, Orestes Marco Jr. Taga Santiago, dati asawa na, nung mahumpay tiputok na, Ibong. Budya ka mo, no, kasano ko bayagay, nabayag na talaga ako tayo. Ito yung ka talaga na nagkukubrahin ka, hindi kasorsoro at itrabaho. Ring mo. Gara di butak daro may di balay da Dok di Santiago yung gara tatak. Thank you po. Diyan na, Tisoy. Bro? Orestes gayang tinagan na. Artistahin na. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Erwin Tumamaw, 31 years old, taga Quirino, Dipon Quirino. Bali, si Nika, kabagis ko siya. Ninang niya sa binyag, si Nika. Ka-birthday niya rin si Mama. Okay, civil status, single po. Gano'n nakatagal sa derm? 8 years and 11 months. Bakit pinili ang Isabela derm? So, di mo narinig single. No? Okay, bakit ako napadpad sa Isabela derm? Bali ganito yon. May kabatch kasi ako na nag-apply kay Doktora regarding sa accounting. So, year 2016, first na mag-establish ng accounting department sana si Doktora. So, meron akong kabatch, graduate din siya ng NC. Tinanong niya ako kasi hindi na siya ang unang na-interview ni Doktora. Johnny Lin. Sabi niya sa akin, baka Win, gusto mong ikaw na lang pumalit sa slot ko sa Isabela derm. So, pumayag naman ako kasi yung gusto kong i-apply yung napag-aralan kong management accounting. Nag-apply ako kay Doktora. Pero hindi ako yung interview ni Doktora. Ang nag-interview sa akin yung accountant niya. So, pumunta ako, nagpasa ako ng resume, pero sabi ni Ate Ben, hintayin mo si Doktora. Pero hindi ako yung interview ni Dra agad. So, kay accountant muna. So, nung nakapag-usap kami ni accountant, sabi niya, i-describe niya yung nature of work, ganito lang. So, after nun, doon na lang ako na-interview ni Dra. Sabi niya sa akin, willing ka ba, Erwin, na magtrabaho? Kasi i-start pa lang ang accounting nun. So, yung mga pag-i-issue ng checks, ipapasa na sa akin.
Kasi overwork na po si doktora noon, siya pang mag-i-issue, ordering. So nahati yung work, binigay sa akin yung pag-i-issue and other bills. At kalaunan, nadagdagan ng warehousing. And then, napunta rin ako ng cashiering na nandito na ngayon. Okay, so ngayon, hindi naman na siya overload sa work kasi marami nang ako na ipasa sa ating mga kasamahan na work. So, for now, ang work ko na lang is sa billing and then cashiering. Okay, yun lang ako. Thank you. Okay, thank you, Sir Erwin. And the last, definitely not the least. Di pa. Bago ka manundo. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Ernesto Pajernos II. Age 44. Address, Patul. Civil status, wala. Pero maraming anak. Gaano katagal Gaano katagal sa derm, hindi ko po alam. Pabalik-balik. So yan, pabalik-balik lang. Bakit pinili ang derm center? Pinili ko ang derm center is a family. Yan lang. Thank you mga maraming sa kain. Okay, thank you so much, everyone. Now, at least I can see everyone clearly or clearer than before. And if there is one thing that I noticed, marami dito 20 years. Meron tayong kasabihan, Rolling Stones gather no moss. I worked in a company, a pharmaceutical company, AstraZeneca, for 25 years. Marami akong kasabayan na medical representatives noon na nag-transfer from one company to another, transferring from one company to another. When I retired, when they offered me my retirement benefit, nagtaka sila bakit hindi kagaya nung sa kanila nung mag-retire sila. Sabi ko kasi, you keep on transferring from one place to another, hindi ka nakaipon ng tenure. But dito, 3, 4 makakaipon ng tenure. And considering the family atmosphere that Derm Center has, I'm sure yung future ng mga empleyado is already prepared this early. And si Doktora at si Dr. Ruben, for the information of everyone, I was still a supervisor, field supervisor dito sa field pa ako nag-work noon. Na-meet ko sila sa Kabagan District Hospital. Yan, sa District Hospital. Hindi pa sila nagte-training noon, wala pang training sa doktora. Then, ako naman ang supervisor dito ng buong Cagayan Valley. Nung nakilala ko sila, meron akong binabantayan ng mga medical representatives noon na nagko-cover sa kanila. And then all of a sudden, I heard that doktora at saka si doktor nagpunta ng Manila for training. Tapos nagulat ako, biglang nasa Santiago na sila. Doon nagtayo ng Derm Center. And nung itinayo yung building na yon, ang Lab Radio Santiago was situated doon sa sentro, malapit sa simbahan. But after a while, yung may-ari ng building parang hindi okay doon sa pinopropose namin na development. We decided to transfer doon sa building nila Doktora. And the rest is history. Kaya sama-sama tayo dito, not because ako ay nasa Lab Radio at ang Lab Radio ay nasa Derm Plaza. The reason why I am here is because I firmly believe that I can somehow offer something na makakatulong din para mas maintindihan natin ang reason why we are working. Napakaraming reasons why we are working. Sabi nga nila, bakit tayo nag-i-stay sa isang company? By the way, are you familiar with this one? Familiar ba tayo sa nasusulat dito? To help clients and guests look and feel their best from the inside out by providing them choices and offering results-oriented and cost-effective cosmetics, procedures, and products as they become available in the scientific community and marketplace. Bukod kay Erwin, is there anyone here who is familiar with this one? Dapat familiar kayo dito. You know why? The reason why you should be familiar with this one is because this is Derm Center's mission.
Pag akyat mo doon sa building, kaya hindi nila, dapat si Gina nakikita kasi nasa may, so familiar ka, okay. So yan na ang mission ng Derm Center. And I'm so glad to see na yung mission itself na i-deliver dahil nakikita ko sa faces ng mga nagtatrabaho doon. Si Joy, lagi ko nakikita pagka Christmas party lang. At saka paminsan-minsan nagpupunta kayo doon, di ba? And sabi ko, dapat talaga, you should be living with the services that you are offering. And you are doing that. This is the mission of Derm Center. And the main reason why we are here is because we want to deliver to this mission. Gusto natin as a team, mag-deliver tayo at i-achieve natin tong mission na to. Iba-iba tayo ng disciplines dito. Si Nika, hindi ko alam na she's a pharmacist. Hindi ko alam na marunong siya. She's trained na bumasa ng mga sulat na hindi kayang basahin ng mga pangkaraniwang tao. Yun. Dahil pharmacist siya. Pero hindi siya familiar sa cosmetics. Yes. Okay. And then, how about this one? To help create awareness in a suburban area that Isabela Derm Center is here to provide a comprehensive medical and wellness care in an environment which integrates conventional and complementary therapies and treatments. Ano naman to? Ito ang vision of Derm Center. You know, meron tayong tinatawag na meron tayong tinatawag na kasabihan, if we want to achieve something, we have to begin with the end in mind. What is the end? Ano yung goal? What is the mission? Some people, when they start doing something, hindi nila alam kung anong reason bakit nila ginagawa yun. But if you will try to look at the vision and the mission of Derm Center, each one of us will realize na kaya ko ginagawa ito dahil may mission ang Derm Center. Nasusulat. May vision ang Derm Center. Eventually, we want Derm Center to be considered as the most preferred derm clinic in Santiago City and in other parts of Isabela. Yan ang dapat laging nasa isip if I were an employee, if I were a worker of Isabela Derm Center. I will make sure na pagdating ng panahon, ang Derm Center considered as the most preferred. So, kailangan natin ang isang team na kagaya natin mabuo at mabuild. But before we talk about team building, let's talk about how to build it and how can we have an effective team. First one is here. Dapat meron tayong goals. The company has a goal. Pero as individuals, meron tayong tinatawag na individual goals natin. Paano tayo nagseset ng goal? I'm sure familiar kayo dito. SMART. Not globe, but SMART. What is SMART? Yes. SMART is okay. Specific, measurable, attainable, realistic, or relevant, important, and time-bound. Kasi, pag meron tayong isinet na goal na gusto nating ma-achieve, dapat specific yon. Hindi pwedeng, ano gusto mong gawin? Ano ang goal mo? Ang goal ko po ay maging matagumpay. That is not specific. What is it na gusto mong gawin para ma-achieve mo yung tinatawag na success? SMART, specific, measurable. Kailan? Gaano kahaba, gaano katagal? In fact, mission and vision, when you have a vision, you should set a time, which I will be suggesting to Doktora na i-inform kayo kailan ang target ng Derm Center to become the most preferred derm clinic in Santiago and in Isabela. Kailan? It has to be measurable. Attainable, it is. Alam naman natin, it is attainable. Relevant, of course, it can change the lives of people. Nakikita ko yung mga pasyente bumababa minsan doon, masasaya sila. Kasi pagpasok nila, kamukha nila si, paglabas nila, kamukha na nila si, hindi, lalaki pala, alam ko. Pumasok kamukha ni, pangalan ng Rene Requiestas. Nung bumaba, kamukha ni Piolo Pascual. Can you imagine the difference? So, dapat relevant. And, of course, napaka-importante ng Derm Center, ng ino-offer na service ng Derm Center. And ako kasi hindi ako masyadong nagpapagalaw ng face.
Kaya lang, nagpatanggal ako kay doktor ng nunal. Pinatira ko to kasi nasa passport to eh. Itong dalawa, hindi ko alam kung nunal o warts yung tumutubo dito. No? Pinatanggal ko pareho. Buti na lang kamo, kasi mayroon akong nasaksihan sa Manila na nagpatanggal ng nunal, ang tinanggal yung tao, ang natira yung nunal. Can you imagine that? So, relevant, meron tayong ginagawang importante. And that is something that our customers must realize. Yung ginagawa natin, napaka-importante. Time-bound, again, kailan, measurable. Pero personally, I changed this smart into something. Kasi hindi lang, para sa akin, hindi lang dapat smart. Dapat go smarter tayo. What does go smarter mean? Para sa akin, your goal should be exciting. Dapat masaya kang ginagawa at excited ka habang ginagawa mo yan. Sabi nga nila, happy workers are happy achievers. Minsan, pag ginagawa mo yung trabaho mo nang masaya ka, as if you are not doing it. As if you are just doing something that is a part of your life, of our lives. Kaya masaya tayo habang ginagawa natin yun. And then, rewarding. Kayo na nagsabi, siguro hindi naman kaya abot ng 21, 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28 if it is not rewarding. What is go? For me, it should be God-centered. And it should be objective to everyone. Fair and objective to everyone. Most importantly, on the top, it should be God-centered. If we start our work mentioning what God can do for us, then the whole day we can make a difference. So, another one is set well-defined roles. Bawat isa sa atin may role. Pero as a team, meron tayong isang role lang. Again, ano yung role natin as a team? As a part of the Derm Center, to deliver to the mission na binasa natin kanina. To deliver to that mission. That is your group's goal. Now, individual roles. Ano yung individual roles natin? Si Sarah, iba yung role niya. Si Joyce, iba. Si Joy, iba. Pero, it doesn't mean you will limit yourself to what you are assigned to do. I can still remember when I was young. Ang trabaho ko ay maghugas ng pinggan. Kaya lang, ang paghuhugas ng pinggan, para sa akin, trabahong babae. Kaya lang, ako yung pinakabata, kahit na may mga kapatid akong babae, ako naghuhugas ng pinggan. Pero sabi ng father ko, naghuhugas ka ng pinggan, hindi mo nakikita yung mga nakakalat na to. Hindi ko po trabaho yan, hindi ako naka-assign dyan. Sisters and brothers, hindi po dapat ganun. Hindi ko mo ang trabaho mo yung maghugas ng pinggan, yan ang role mo, hindi mo napupulutin yung kalat na nadaanan mo. Dahil iba ang dapat gumawa. The best thing that we can do while we have assigned roles individually, let us try to practice sharing. Dapat alam mo, okay, dinisin ko na to. Ayoko kaya na pumunta sa isang derm center, derm clinic na ang ganda ng paligid ng bango. Dali lang po, CR lang ako. Pagpasok ko, ganon. Dapat, bakit tatanungin mo yung therapist, ang dami mo siya. Nga po kasi hindi naglilinis yung namin, assign dito. Okay? So, at any given time, let us offer ourselves to do something, even if it is beyond our role. As long na makakatulong yan for us to make our place, our derm center, attractive. And then, diversified. Yun yung sinasabi natin kanina. We have to diversify our roles. And then, experiment. Let us try to regularly experiment. Take risks. I can still remember when I was working, one of the medical representatives I was handling as a supervisor. Kasi yung 25 years ko sa company noon, for the last 8 years, ang trabaho ko na is to head the training department. I was the head of the training department. Merong isang medical representative, sabi niya, bakit wala ka kanina when dumating ako dun sa area? Ay, Sir Pete, kasi po, nag-prescription survey ako. Sabi ko, dapat nasa doktor ka habang, Sir Pete, sorry pero gusto ko malaman kung yung ginagawa ko may effect. He took the risk of leaving his job by checking whether he is doing the right things.
So nagulat naman ako, only to find out, tama lang yung ginawa niya kasi nakita niya, dapat mag-double time siya. Dahil yung prescription dun sa mercury drugs, not as expected ang pagdating. Nag-take the risk siya, hindi ko siya pinagalitan, hindi ko siya sinabihan, though wala siya sa oras ng trabaho dun sa dapat kung nasan siya, pero he took the risk, I appreciate that. At least, he realized meron siyang dapat gawin. Take risk, and then allow rooms for learning new things. Huwag tayong mabuhay doon sa alam lang natin. Let us try to learn new things. And then, has to be done by doing brainstorming. Sino dito yung magkakasama? Once in a while, you talk to each other. And then try to brainstorm. Ano kaya pwede natin gawin? Something that we can do differently. Gaya ni Patrick. Nung unang makita ko si Patrick, mahaba ang buhok niya. Pero nagulat ako, biglang naging gwapo, mas lalong gwapo dahil nagpagupit. Tama naman, ha? Dati mukha siyang dancer. Ngayon, mukha na siya sundalo. Welcome new ideas. Dapat, pag may nagbigay ng idea, tanggapin natin. I-consider natin. Huwag nating i-shut off lang. And then, embrace diversity. Sabi natin kanina, iba-iba tayo. Let us open our minds. Not physically, not actually. Hindi totoong not, baka buksan niyo yung mga minds niyo. And then listen to others' ideas. Later on, we will talk so much about communication and the importance of having effective communication sa workplace. And then, learn to agree to disagree. Minsan tayo, may mga bagay na hindi tayo pinag-aagrihan. Kahit sa mag-asawa, pero mga bagay na hindi pinag-aagrihan. Pero dapat matutuhan natin, agree tayo. Pwede tayong mag-disagree sa isa't isa. And the last thing that I want to tell you about embracing the diversity, let us disagree without becoming disagreeable. What do I mean by that? May opinion si Sarah. Pero sabi ni Joyce, mali yung opinion niya. Kasi mas tama yung opinion niya. So nagdi-disagree siya kay Sarah. Mag-disagree siya dapat nang hindi niya inaaway si Sarah. Kasi tama nga siya pero galit naman sa kanya yung co-worker niya. Let us disagree without becoming disagreeable. Ang pagsasalita natin dapat laging maayos sa isa't isa. Kahit sa lab radio ganyan. Kaya minsan ako na yung nagsasabi, daanin niyo na lang sa tawa. Daanin niyo na lang sa saya. Sir Pete, kasi ganito. In fact, may mga organizations, may mga teams na kaya hindi nagkakaroon ng magandang synergy. By the way, synergy, the word synergy, yung pagtutulong-tulong, it is composed of two words. Synchronized energy. Ibig sabihin, the energy within the team is synchronized. Kaya tinawag na synergy yan. They are working together, just like you. You should be working together. Sa pagiging sa pag-disagree natin, ay sabihin natin na maayos. Ang gaganda ng mga faces natin, pero masungit ka naman. Maganda. Sa amin sa Haguni, hindi pwede yun. Kaya kayo masungit sa Haguni, tatapo ka sa ilog. Kaya ako marami nang naitulak sa ilog nung araw Kasi ako palangiti Kahit sino yung iningitian ko, kahit hindi ko kilala. Pag di siya ngumiti sa akin, akong pakialam. Hindi ko kasalanan niya yun. Sabi ko, kayo, ba't hindi ka man lang nangiti? Sabi niya, ba't kita ngingitian? Hindi naman kita kilala. Ay, sige, hulog lang kita sa ilog ko. Let us try to learn how to disagree nang walang disagreement. Yung walang tawag dito, hindi tayo nagkakaroon ng hindi magandang relasyon. Remember this, sometimes it is better to be kind than to be right. Tama ka nga, pero maaawayin ka naman. Just be understanding na lang. Be kind. So, be accountable to the team. Each member of the team should be accountable. Dapat bawat isa nagsiset ng example in accountability. Emphasize interdependence. What is interdependence? Hindi siya independence. Pag independence kasi, independent tayo sa isa't isa. We are separated from each other. But if we are interdependent, we should make our co-worker feel na nagde-depend ka rin sa kanya. No matter what kind of job he or she is doing.
dapat maramdaman niya na nagde-depend ka sa kanya. Because you are independent, interdependent to each other. And then communicate effectively. There should be no gray areas. Dapat lahat maliwanag. Pag may instruction, kung may question, don't hesitate to ask. Pag si doktora may sinabing instruction at hindi mo masyadong maintindihan, huwag mong gawin muna without asking for clarification. Everything should be clear, no gray areas. Ensure messages are delivered, emails, memos, announcements, etc. Everything should be delivered to the person who the messages are supposed to be delivered. And then cultivate adaptability. Well, nakita ko naman yung pagpapaliwanag, particularly yung mga matagal na sa Derm Center. I know that you have strong leadership. Otherwise, you are just rolling stones at this point. But the very fact that you stayed in one place, that means you are gathering moss that will prepare your future. Then welcome feedback. I'm not sure kung meron tayong appraisal system. Meron bang ganon? Tsaka may supervisor ba, doktora, sa kanila? Opo. Okay. Kasi there was a time when I was still in the field na nagsusupervise ng tao, meron kaming appraisal system. And bawat isa kasi, nag-set kami ng mga competency requirements. Para pag every 3 months, uupo ako, kasama ko yung isang medical representative, tatanungin ko kung ano ang mga dapat niyang, ang magagandang ginagawa niya, ano yung mga dapat niyang i-improve. So, welcome those feedback. And then provide environment for motivation. Observe behavioral flexibility. Iba-iba tayo ng ugali, Iba-iba yung behavioral style natin. And we must learn how to adapt and be flexible. And then, situational leadership para sa mga supervisors, but hindi masyadong ang importante yung teammanship ang ma-develop natin. Okay. May I request Bro Jun and Tisoy, paano naman padala dito yan? Yung dalawang, gumugulong naman siya eh. Ilan ba kayo lahat? 18? 18, doktora, no? O 16? Bele, paano naman? Kuha naman ng 3. Yung kulay blue na kartulina. Okay, ito na lang. Italikod mo. Opya. Ayan. So actually, gumawa ako ng grouping. And sabi nga ni doktora, yung number ng participants natin nasa 16 yata, 16 kayo lahat. Kompleto tayo, Joy, Erwin, Queen, Janet, Gina, Tisoy. Then, Leng, Juliet, Sarah, Jonathan, Patrick, Merly, Jackie, Maylene, Joyce, JR, Junjun, and kaya lang wala si Nico. Si Nika, dun ka na lang, Nika. Oo, Nika, okay. Padikit naman ng tatlong cartulina. Yan, magluwan. Tapos Gina, meron tayong pentel pen, Okay. Okay. In this particular activity, what we are going to do, we will try to emphasize the importance of blank. Why blank? Because after the activity, I will tell you what is the blank. So, let's put 3, meron tayo statistic, di ba?
Kaya nga muna. I didn't expect. Ay, ako na naman yung si best friend. Halika na. Doon, dito ka ata sa amin. Okay. So, nakita niyo yung grouping, no? Group 1, Group 2, and Group 3. Asan yung Group 1? Present. Group 2, and then ito yung Group 3. Okay. Each one of you, I will give you, each group, bibigyan ko kayo ng tigil-tigisa. Meron na. Pentel pen. Meron na. Okay. And then, ano to? Pila tayo. Pila tayo ng one line. Bawat grupo. Bawat grupo. Baka may kulang. Okay. Balansin natin. Okay, baka matapakot yung aso. Okay, ganito ang gagawin natin. Meron tayong kailangang mabuo. Pero bawat isa sa inyo, bibigyan ko lang ng chance na gumugit ng isa or maglagay ng isang figure, whatever it is. Pag nagawa mo na yon, susunod naman. Pag nagawa mo na yon, susunod naman. Pag nagawa, basta line lang, o bahala kayo kung anong figure, pero isang beses lang. One at a time. Okay? Walang pag-uusapan. Walang pag-uusapan. Basta, sumulat lang kayo. Sumulat lang kayo. Okay. I will give you 3 minutes. Hindi. For the group. Oo. Sige. 5 minutes. 5 minutes. Sige. Walang usapan. Okay. Start lang. One stroke. Isa lang. Erwin. Isa lang. Isa lang. Tulungan lang ba, sir? Oo, okay lang. Go lang siya. Next. Walang magsasalita. O, tapos na. Hindi, pag naka 5 ano na, naka 5 rotations. Pangalawa pa lang yan, di ba?
5 rotations. Go, go. Pangilang rotation na yan? Pangatlo. Apat na to. Apat na yan. Ako na ba? Pangapat na yan. Pangilan na yan? Tama yan. Apat. O, tama na, nakaguit ka na. Okay. Next. Nagdag tayo. Pangilan nyo na yan? Last na. Ito, last nyo na. Opo, sir. Sino ang last sa inyo? Si Ate Joyce din. Last ka na, Joyce? Ay, last na line ko po. Okay. Tungan mo yan. Last din na, di ba? Naka 5 na kayo. Sarah, naka 5 na kayo? Sinuling mo. Last na to. Sino ang last? Okay. Pag yung ika-fifth na, pakiabot sa akin yung sentence. Last na kayo. Last na to, no? Parang layo na natin dito. Ay, dalawa yun, ha? Lapayag ka, isa lang lapayag. Try mo, Patrick. Pang 5 na. May ibon pa. Pangilan na, hindi na. Tapos na, lima na. Okay, that was it. We can go back there. Okay.